anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng Sun, Moon at Rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So magsimula na tayo. Nga pala, general reading, general prediction muna tayo. Pero kung trip nyo ng collective reading, dun yun sa dulo. So pag nakita nyo tong card na to, ayan, ito na yung tarot cards. So pag nakita nyo tong tarot cards na to, di nasa collective reading na kayo. So adjust nyo na lang ang video hanggang sa makita nyo to, para masabi nyo nasa collective reading na kayo. Anyways, dito na tayo. Elevation, wisdom, the herald, the sheep. Ano meron? Maganda to, elevation. May award dito, trophy. Ay, award lang talaga. Pag ganyan, tas may wisdom. Asahan natin yung iba sa inyo ay mapopromote, may increase salary, magkakaroon ng increase salary or dagdag sa basic salary kung hindi pwede. Parang extra income. Ano pa bukod doon sa promotion, increase salary or dagdag kita in a way na may extra income. So kung wala tong kinalaman sa trabaho or pera, maaaring may kinalaman to sa literal na maturity. Magmamature ang iba sa inyo or person nyo or anyone na malapit sa inyo, magugulat na lang kayo. Parang may nagbago sa kanya. So, yun na yun. Anong nagbago? Maturity. Nag-mature sa pag-iisip or sa pag-handle ng decision making. Ngayon, ibang case pag level up So, elevation parang dating nag-level up. So, nag-level up yung friendship into a relationship or romantic connection. Ngayon, kung in a relationship na, di baka mapag-usapan ng kasal or baka diretso na doon, engagement. Ngayon, kung kasal na talaga, di pag-level up. Move in together, depende kasi case to case basis. Move in together o magkaroon na ng sariling bahay kung nakikitira lang. Pwede rin dito yung pregnancy. Ano pa? Parang may dagdag na tao So naisip ko pregnancy. Sabihin natin may nagpo-procrastinate. So, dito magiging productive na siya. So, again, case-to-case basis. Depende sa sitwasyon niya. Depende sa nanonood. Kasi ito ay general reading. Ngayon, kung naghahanap ng work, kung mag-a-apply, matatanggap. Ngayon, kung di applicable sa inyo yon, wala kayong work,
di baka para sa anak nyo or anyone na malapit sa inyo na yun nga, naghanap ng trabaho or may trabaho. Oh, Pisces tayo pero may Capricorn. Ito lalaki. Ito garden. Ayusin ko ng sandali para kita, di ba? Representable sa video. Minsan kasi hindi kita eh. Ayan ang meron. May Capricorn, ano. So, ang tatamaan ng reading natin ay Pisces. Pisces na may Capricorn sa Big 3. Ano yung Big 3? Sun, Moon, Rising Sign. Okay, kung may Capricorn sa Big 3 na yon, bukod sa Pisces, di ba para sa kanila mismo tong reading na to? Ngayon, kung purong Capricorn, purong Pisces lang yung nanonood, walang Capricorn, di person niya to. Person niya or anyone na malapit sa kanya or kakilala, Capricorn, baka doon tumama sa kanila tong reading. Yun, delay man, garden. Di Capricorn na lalaki yung tatamaan ng reading natin. I mean, Pisces Capricorn na lalaki or again Capricorn na lalaki kung kakilala nyo, person nyo, makaka-experience siya ng delay. Bakit? So for some reason ang dating parang ayaw niya makisalamuha sa period na to. Gusto niya lang mapag-isa or gusto niya lang sa bahay niya lang. So ngayon, ibang case ay halimbawa, iimbitahan tong taong to umattend ng party, celebration, or anything na parang may get together. Mukhang hindi siya makakasama for some reason. Ayaw niya, hindi niya trip, or gusto man niya, parang universe niya mismo yung may gusto na huwag siya umattend. Hindi ko alam kung bakit, pero may delay tayo parang pinaprotektahan siya. Siguro may reason at universe ang may alam bakit ganoon, na parang nilalayo siya sa maraming tao. Pero ibang case kasi para siyang naging snabero or unfriendly, hostile ba yun? Teka nga, parang hostile ang English no. Teka, hanapin ko sa internet, di ako sure unfriendly. Parang ganun. Unfriendly. Parang dali mo minit ang ulo niya, prone siyang mainis agad at makipag-away. Siguro yun na yun. Kaya siya inilalayo ng universe. Sa maraming tao kasi nga, siya unfriendly. So, para ma-prevent yung further disaster, kasi kung isasama natin tong taong to sa maraming tao, baka magkagulo or awayin niya or
Ewan ko anong pwedeng magawa niya. So, yun. Kaya, kung sakali mang may get together, gathering, hindi siya makakasama, whether gustuin niya o hindi, pagkaloob ng universe na wag na siya dumalo. Lalo na siguro kung ito ay alam niyo sa sarili niyong laging high blood or nakaway ng iba sa inyo or alam niyo sa sarili niyong magagalitin. Ayun nga. Hindi siya makakadalo sa kung anumang occasion na pwedeng mangyari sa period na to. Ano pa? Ngayon, ibang case, nag-apply yata siya o mag-a-apply pa lang. Parang bagsak siya or di matatanggap for some reason. So, ganun the team. Or tungkol dun sa promotion, siya lang yung bukod tanging hindi mapapasama or hindi applicable sa kanya yung sinabi kong promotion. Kasi may delay. Anyways, wag na natin pahabain yan kasi hindi naman maganda yung combination. Biluin nyo delay. Sino may gusto niyan? Kaya, ipat na tayo sa susunod. Doon tayo sa magandang-ganda namang reading, di ba? Doon natin pahabain ng explanation. Ay, Diyos ko, enemy naman ngayon. My God. Ito, sana natin hindi ko to pahabain. Gusto ko sumama nito. Oh! Teka. Babaguhin ko yung sinabi ko. Sabi ko kanina, sana natin hindi ko pahahabain yung reading. Kaya lang, ganda tong sumunod Itong mga sumunod. Naging good news siya, di ba? Kasi ang ganda nitong dalawang card. Pero kung ito ay napadpad dito sa dulo, kung nandito siya sa part na yan, ganyan or ganito, medyo alanganin ako. Negative yan para sa kanyang reading. Kaya lang, sa unan siya. So, ibig sabihin, patapos na siya. Patapos na yung energy niya. Or saglitan lang. Or nangyayari na to. So, may nakaaway yung iba sa inyo or enemy. O whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero, ayun. May enemy tayo Pero may pleasure change. So, more like reconciliation to. Kakayos din or saglitan lang yung away. Don't worry. So, kung nangyayari na to, asan natin itong reconciliation na maaaring mangyari. Okay? Pero kung di pa nangyayari at mangyayari pa lang, edi saglit lang yan. Hindi siya magtatagal. Kakayos din agad. Pero saglit lang din yung yung explanation. Wala na akong mabuo combination. Anyways, tingnan pa natin anong makukuha ko dito. Peace. Honor, peace. Honor, peace. May tayo. Club. Books. To. Parang magkadikit lang doon sa kaninang may enemy. More like yung enemy ay katrabaho ng iba sa inyo. Na parang karoon ng misunderstanding.
arguments. Pero tingin ko magkarugtong to. Saka yung yung kaninang may enemy nga. Doon yun tatama sa workplace. Literal na may naging enemy siya doon. Kasi meron siyang hindi nakasundo or kaiba sila ng opinion. So, nag-away sila. Literal. Kaya naging enemy. Pero dito may peace, kahit dun sa kanina yung pleasure change. Ito rin yun peace. Isa lang yung direction. Pero at least ngayon, may idea tayo saan nanggaling yung kaaway. Diba? Doon sa enemy kanina. Probably sa workplace. So, para lang to sa mga may katrabaho. May iba kasi na walang trabaho. So, kung walang trabaho yung iba sa inyo, di para to dun sa person nyo or anyone na malapit sa inyo na nagwo-work. Let's say, anak, asawa, best friend, or anyone na malapit nga sa inyo. Nick, Tef naman ba't mga lumalabas na na combination sa mga sakit ang ulo ko. Kanina, ano ba yung kanina? Enemy. Delay, enemy. Diyos ko. Ngayon, Tef naman. Tingnan natin Hindi pa naman tapos Baka maging okay din yan, yung reading natin. Depende dito sa lalabas. Lalabas pang card na to. Ay, at least, maganda itong lumabas. Ano yung nanakaw dito? Pera. Literal na pera. Saan yung nakawan? Sa shop. So, ewan ko kung paano nanakaw to, pero siguro wallet or bag. May theft kasi So, yung place pwede ring specifically sa shop. Or kung di man doon, beware sa wallet nyo. Baka mawala or bag na may pera. Credit card, ganyan. Sa shop. Ngayon, may support, fish bouquet. Actually, naman to, maganda. At least, di ba, kahit may mga nakikita tayong pangit na cards, dumadiretso pa rin sa magandang reading. Buti na lang. Diyos ko. Actually, dito sa scenario natin, may chance pang mabalik yung nanakaw or karoon ng negotiation or pag-areglo para wala nang demandahan, basta balik na lang yung perang nawala or gamit. Pero malaki chance na mababalik pa yon. Or kung di man mabalik, at least kahit pa paano may nabalik. Let's say, pera, nagastos na. Halimbawa, ang nanakaw ay 10,000. Nagastos na yung 3,000. At least, nabalik yung 7,000 kaysa wala. Diba? Yun yung maganda. At least, may nabalik pa rin pera. So, ganun. Ganun dating. Kung di man literal na buo na nawala, let's say, cellphone. Pag ganun, cellphone, nabalik pa yung cellphone. Let's say nga, ang pera. 10,000, nagastos yung 3,000. At least, nabalik pa rin 7,000. Ganon. Na para bang thankful pa rin somehow na nabalik pa rin yung nawala. Or may nabalik pa, kahit pa paano. Sa shop,
Marketplace. Saan pa ba pwede to? Lugar na may alak. A bar? Club? O trading industry? Bangko? Bangko? Diyos ko. Basta yung target ng theft ay pera eh. Specifically pera. Pero again, maraming pwedeng nakawin. Pero mas lamang yung pera yung target. Like vault. Yung vault ng pera. O baka nahuli. Kaya, tawag dito. Kaya nahuli kasi dahil sa CCTV. So okay, may support. Ang dating sa akin, matutulungan kayo. May mga taong tutulong. So, bukod sa police ay witness or CCTV. Ay, 21 minutes na pala. So, dito na tayo sa collective reading na sinasabi ko. Teka, ayusin ko lang tong nagamit ko ng cards para di masikip. Game. Simulan na tayo. So, collective reading na. Di naman lahat ay tatamaan ng reading na to. So, tingnan nyo. Kung para sa inyo ba yung reading base sa clue, nasasabihin ko mamaya. Or description. So, from there, dun yung mapapagtanto kung kayo ba yung nasa reading, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. So, pay attention sa clue. Clue na lalabas. Ito, may babae na tayo. Teka, hindi kita. Teka. So, game, magsimula na tayo. Babae yung bida natin, So, whether kayo mismo to, person nyo, or anyone na malapit sa inyo, babae. Anong topic natin? Relationship. Sila pa. Okay? Kasi kadalasan ng reading ko, separation, or cool off. Ito, sila pa. Communicate pa naman sila. So, more like, wala namang problema dito. Kumbaga, relationship reading. Tingnan natin. Dito sa part na to, kasi dito, wala akong nakitang problem. Pero more like, relationship or kasal yung bida dito. Kumbaga, in good terms sila ngayon. So, tingnan natin anong susunod na pwedeng mangyari. King of Swords, Two of, hindi ko pala nasabi yung mga cards. King of Swords, pero High Priestess, ito. Six of Pentacles, King of Swords. Ba't ganun yung lalaki? Parang siya, cold. So, for some reason, bigla siyang naging cold. Parang naging mysterious siya. Ba't nung ganap sa buhay niya? Bakit ganoon? Parang tahimik siya. Or unfriendly. Pero more like nangyayari na to, parang siya emotionally unavailable for some reason, or lacking emotional intelligence. So, again, more like
nangyayari na to. Naging ganyan na siya. Ngayon, 6 of Pentacles. Ito maganda. In a way, na sasabihin niya, bakit siya naging ganoon? Bakit bigla na lang siya naging cold? Magte-take accountability siya sa nangyaring pangi-snub or kung di man ganun ay hindi siya communicative. Parang tahimik siya. Or may mga bagay, thoughts, feelings na ayaw niya ikwento. Kahit ungkatin ng iba sa inyo, parang ang dating ayaw niya magsalita. Parang may sinisecret siya. Feeling ng iba sa inyo ganoon. Ngayon, sabi ko kanina, nangyayari na to, di ba? So, ang susunod na eksena ay go-open up na siya, tapos magsusorry, bakit ganun siya. Siguro problemado lang, or ewan ko anong iniisip niya na parang gusto niya mapag-isa. Pero again, may iba yung energy niya dito sa 6 of Pentacles. Kakaroon na ng somewhat peace. Or fair treatment. Baka nga ano pa to eh. Ginost yung babae kung long distance. Or again, matipid siya sa sa text. Or sa call. Oh, 5 of Swords. Ito. Page of, Cups. Oh, double page. Pag ganyang doble. Pag-isahin ko na lang yan. Pag doble yung, number. Pinag-isa ko na lang. Pero dito, umulit lang sinabi ko, ka-apologize siya. Mag-apologize siya, bakit ganoon na bigla siyang naging cold. Yung iba nga, silent treatment dito. Ngayon, iba pang case bakit nga ba siya naging cold? Ano explanation? Ayoko naman sabihin na kaya ganun na naging cold siya kasi parang may presence ng dito, someone else. Dahil may ace dito, Ace of Cups. Someone else. May 5 pa nga, 5 of Swords. Parang na-attract siya sa iba. Probably mas bata sa kanya. Parang napunta dun yung attention niya. Pero again, more like mag-apologize naman yan. Saka siya, wala naman nangyaring third party situation. Siguro na-attract lang siya dahil palagi niya kausap yun or lagi niya kasama. Siguro ka-workmate niya or ewan ko, sino ba to?
Pero again, malaki chance na parang karoon ng flirtation sa pagitan niya at ng someone na mas bata sa kanya. Kaya, naging cold siya dun sa babae. Pero hindi naman to separation reading, sabi ko nga sa inyo eh. In good terms pa rin sila. Kaya lang, sabi ko kanina, nangyayari na to, diba? Biglang naging cold yung part na bakit nga ba? Ayun nga. Kalandian siya. Okay? Pero, hindi naman nag-level up. Kasi nag-take siya ng accountability. Siguro pinutol na niya yung ugnayan nila or siya na kusa lumayo. Ano siya eh, tal dito, may chance dito na magko-confess siya dun sa babae na yun nga, bakit nawalan siya ng time sa kanya or naging cold kasi nga karoon pala siya ng attraction dito nga sa someone na mas bata sa kanya. Pero again, siya na kusa lumayo. So, asahan natin ang confession. Ayan. Future outcome. Kasya pa ba to? Oh, eto kasya pa. Oh, pwede pa. Oh, Knight of Swords. King. Oh, Pentacles. Oh, puro ano to Puro court cards ano. Pero, 3 na yung page natin, no? Kanina, 2 lang eh. Kasi ang future outcome natin, more like, may mga taong makaka-influence. Teka nga, dagdagan ko. Dito na to. Wheel of Fortune. Ayun, at least maganda naman yung presence ng mga taong sinasabi ko. Kasi ang dating sa akin sa future, may mga taong sasaw-saw sa relasyon nitong mga to. Inisip ko nga, anong purpose or in a good way ba or bad. Ayan, dito yung Wheel of Fortune. So, more like good change ang dala ng mga yon. Baka pagbabatiin sila or bibigyan sila ng advice or counseling. So, yun yung energy nitong mga tao na maaring maka-apekto sa decision making nitong mag-lovers. Pero again, in a good way naman. So, walang dapat ipangamba. Okay. So, good reading naman tayo. Thankfully. Punta naman tayo sa possible partner ng Pisces sa reading na to. So, possible partner ng Pisces sa reading na to. Capricorn, Taurus, Scorpio. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung reading, wala dyan yung partner nyo. Eh di, baka para to sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo.
Aries din ba kanina? Hindi. Kanina Capricorn, Taurus, Scorpio, yung partner. Ito naman kakilala o idol, Aries, Libra, Taurus ulit. Ito, sama natin to, bira ko kasi gamitin. General advice o prediction tungkol sa love. Kasi papalitan ko na yung mga cards ko. So, hindi ko na pala ito magagamit. Kaya, gamitin na natin. Basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, freedom, healthy space, and room to breathe. Eto. Sabi, forgiveness, Allow healing waters to wash away the pain of the past. At ang huli, soulmate, So, sabi naman dito, soulmate. You have found your romantic counterpart. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.